Igan, patuloy ang pagpalakas sa ugnayan ng Pilipinas at iba pang ASEAN member at organization sa summit na isinagawa sa Malaysia. Si Pangulong Bongbong Marcos ilang beses binigyan din ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang pagbatiko sa planong nature reserve ng China sa Baho de Masinloc. Live mula sa Kuala Lumpur, may unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris. Igan, narito pa rin ako ngayon sa International Media Center ng Kuala Lumpur Convention Center at dito nga itinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hakbang ng China at ipinarating din niya sa mga world leader ang mariing pagtutol ng Pilipinas sa pinaplano na nature reserve sa Baho de Masinloc na ayon sa Pangulo ay malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Sa unang 2 araw ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, 2 beses nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa tangkang pagtatayo ng nature reserve sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Una, noong ASEAN-US Summit, kung saan kasama si US President Donald Trump. Gate ng Pangulo, ang tangkang pagtatayo ng nature reserve ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Paglabag din daw ito sa traditional fishing rights ng mga Pilipino na ginagarantisa ng international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Ang ikalawa ay sa East Asia Summit, kung saan naroon naman si Chinese Premier Li Qiang. Tinukoy ng Pangulo ang anyay kapitbahay sa norte na nagdeklara ng National Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Isinulong din ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Nabanggit din ng Pangulo sa East Asia Summit ang mga insidente sa West Philippine Sea kung saan nalagayan niya sa peligro ang mga Pilipino, maging mga barko at aircraft ng Pilipinas. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, ang pag-uudyok nila ng mga Pilipino ang pinagmumulan ng tensyon. Sa kanya namang opening speech, sinabi ni ASEAN Chairman at Malaysian Prime Minister Anwar bin Ibrahim na ang anumang issue sa South China Sea, nais daw nilang maresolba sa loob din ng ASEAN. Sa sidelines ng 47th ASEAN Summit and related summits, nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay United Nations Secretary General Antonio Guterres at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Sa kanyang pulong kay Guterres, tinalakay nila ang kooperasyon, pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan, pag-unlad ng ekonomiya at pagtitiyak ng katarungan sa lipunan. Patuloy rin daw isusulong ng Pilipinas ang climate action. Sa kanyang bilateral meeting naman kay Prime Minister Pham Minh Chinh, nagkasundo ang 2 lider na palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng ekonomiya, seguridad at pagpapatatag ng bilateral strategic partnership. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa patuloy na tulong ng Vietnam sa Pilipinas sa panahon ng tagtuyot at kakulangan sa supply ng bigas. Sa ika-15 ASEAN-UN Summit naman kagabi, nanawagan ng Pangulo sa mga kasapi ng ASEAN at United Nations na itaguyod ang isang agenda ng pag-unlad na walang maiiwan at nagbibigay dangal sa lahat. Sa kanyang intervention speech, sinabi ni Pangulong Marcos na ang tunay na sukatan ng pagkakaisa ng ASEAN at UN ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa aktwal na pag-unlad na nararamdaman ng mga mamamayan. Binigyan diin ng Pangulo na upang maisakatuparan ito, kailangan ng mas matatag na koordinasyon at mga makabagong hakbang tulad ng digital public infrastructure, tamang paggamit ng artificial intelligence at pagpapaunlad ng green technologies. Nagpasalamat din siya sa suporta ng ASEAN sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng Pilipinas sa Agreement on Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction, na nagpapakita ng pangako ng bansa na pangalagaan ang karagatan at pairalin ng batas dagat sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kanya namang intervention speech sa mga kasaping bansa ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na siyang pinakamalaking kasunduan sa malayang kalakalan o free trade sa buong mundo, nanawagan si Pangulong Marcos na paigtingin ang ugnayan upang mapalakas ang inklusibo, sustainable at matatag na pag-unlad sa rehiyon sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Hinimok ng Pangulo ang mga kasaping bansa na pabilisin ang proseso ng accession at paglawak ng RCEP upang higit na mapalalim ang integration sa rehiyon, mapatatag ang mga supply chain, at mapalakas ang sentral na papel ng ASEAN sa paghubog ng kinabukasan ng ekonomiya sa Asya. Mahalaga raw na matutukan din ng RCEP ang mga bagong sektor tulad ng digital trade, creative economy, green transition at innovation.
Igan ngayong alas 9 ng umaga ay nakatakdang pirmahan ng isa sa mga mahalagang dokumento, ang ASEAN at China Free Trade Area 3.0 upgrade na layong palakasin pa yung kalakalan at pamumuhunan sa rehiyon, gawing mas madali o gawing mas simple yung mga proseso at patakaran sa pagnenegosyo at suportahan din yung mas inklusibo at makabagong paglago ng mga mamamayan dito sa ASEAN at sa China. Alas 10:30 ay gaganapin ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Australia. Alas 2:30 naman ng hapon ay gagawin ang closing ceremony at ang handover of the ASEAN chairmanship sa Pilipinas. At bago tumulak pabalik ng Pilipinas ay magkakaroon pa ng kapihan si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang media para bigyan tayo ng mga highlights at iba pang mga benepisyo makukuha ng ating bansa sa pagdalo ng Pangulo dito sa 47th ASEAN Summit at related summits dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At yan ang pinakasariwang balita live mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Mariz Umali, live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia.